This world is a place of the way. Don't let me take for more. That is the long way we
He's one who's faithful enough. Your love is family. It's not the devil. It's for your love is just it could be a way. The cancer has is in the tape stuff. I'm reading Lord. Night watching. The enemy will love to think they can get back to you. But I have got 3 weeks of bed, no one can take away. They have been what's falling from me, it's my rock, I'm crazy. Falling me with me, all I am secure and fearing not. I'm falling to the promise, written on the lines, oh baby. My soul is permeated in the solid ground.
The winter came more harder with every passing day, and it seems to land and God's busy giving way. Oh, from you. I'm falling to the promise written on the line of pages. I'm falling from the cloud inside. My falling fingers in the reputation. My falling creation in the Magandang magkama. Sound check. Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Are you happy this morning? Amen. Amen. Ayan, parang di naman po halata sa inyong mga mukha. Amen. Are you happy this morning? Amen. Amen. Kung tayo po masaya, tayo po yung musita nyo. Grab your songbook po sa page 4 po. To God be the glory. Page 4 po sa ating songbook po. To God be the glory. Okay, first stanza. To God be the glory. When we sing, to God be the glory. Great things He hath done. So now be the word that He gave us His Son. For Him that is time and atonement for sin. Can open the life gate. God Omega, praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh God, to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Even those now. Lover, make redemption, the mercies of God, to every the promise of God, the loveliness of enter, who truly believe,
and coming from Jesus, a pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to give the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Great things He has taught us. Great things done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But nearer high and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. And truly to God be the glory. Amen? Amen. Po, tatapan naman po tayo sa ating grab your Bible po. Sa Proverbs chapter 5. Amen. This is the first Sunday for the month of July. Amen. Then Proverbs chapter 5 po. Amen. Basahin ko po ang verse 1. Kayo po sa verse 2. Hanggang umabot tayo sa verse 23 po. Amen. Verse 1. My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear unto my understanding. Verse 2. Men, sabay-sabay po. Men, verse 3. For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil. Verse 4. Her feet go down to death, her step take hold on hell. Her ways are movable. Hear me now, therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. Remove and come before her house. Lest thou give thine honor unto others, and thy ears unto the cruel. In verse 3. When verse 11, and the morn at the last, when thy flesh and thy body are consumed. And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me. Drink waters out of thine own cisterns, and running waters, and running waters out of thine own well. Let them be only thine own, and not strangers with thee. Let her be as the loving hind, and pleasant roe. Let her breast satisfy thee at all times, and be thou ravished always with her love. For the ways of man are before the eyes of the Lord, and he pondereth all his goings. Amen. Last verse, ready read. He shall lie without instruction, and in the greatness of his body he shall go astray. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon for the book of Proverbs this morning. Are you happy this morning, kapatid? Amen. Welcome po sa ating Sunday School this morning. Salamat po sa book of Proverbs sa ating pong binasa, kapatid. Kaya napakaliwanag po dyan, kapatid, na makikita po natin. Nasabi po ng Bible dyan sa verse 12. Tingnan po sa verse 12. Ready, read. And say, how have I hated instruction, and my heart despised reproof. Verse 13, and have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ears to them that instructed me. You see?
Dahil sa pagtanggi, sa pakikinig at pagsunod sa mga nagtuturo, sa mga guro, sabi po ng Bible, at dito makita po natin sa verse 11, read, and thou mourn at the last when thy flesh and thy body are consumed. And thy mourn at the last, sabi ng Bible. Ibig sabihin, sa huli ay magsisisi. Sabagay, wala naman nagsisi sa utang, di ba? Tama yan. Okay? Pero pag wala nang pag-asa, doon na lang magsisisi. Pero salamat, nandito ngayon tayo ngayong umaga, kapatid, to hear instruction from the Word of God. Amen? Amen? Praise the Lord sa mga bisita natin. Marami po mga estudyante na mabisita po natin ngayong umaga, mga kalalakihan at kababayan. We wanted them to sila po ay masyaran muna ngayong umaga, mabutid at mag-guide po. Tayo muna po ay manalangin, dakilang Diyos. We are so much thankful, O God, for what you have done to us. For the whole week, once again, to be in thy house for the first day of the week. Thank you, Lord, for the right decision you have given to your children to come to the house of God this morning. Thank you those who come early before the time that they're already here, especially the visitors, O God. Salamat po, Panginoon, sa bawat nagsipag-anyaya at sa pagpapaunlak po, Panginoon, sa pagpapaanyaya sa young people and adults at ganun po sa amin pong children's department po, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang aming pong lesson. It's all about prayer po, Panginoon. Pagpalaan niyo po. Tunay nga po namin pong makita ang kahalagahan po ng pagpanalangin. Amin po ang aming pong pagkilos ay pong kalagitnaan, maging mabisita, nakakausapin ngayon for salvation. Give us our sins, cleanse our hearts. In all these things we pray. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. At basahin po natin ang ating teksto ngayong umaga sa Acts chapter 2. Acts chapter 2. Acts chapter 2 verses 41 to 47. Basahin po natin po ito. Acts chapter 2. Yung mga bisita po ay assist na lang po muna po. Acts chapter 2 verses 41 to 47. This is our text verse for our lesson this morning. Open your Bibles, mga kapatid. We are in the church, amen. Mabasa po tayo ng Bible. Actually, sa church ka na nga lang nakakabasa ng Bible eh. Alright. Acts chapter 2, verses 41 to 47. Are you there? Basahin po natin ng sabay-sabay. Sabi po ng Bible, verse 41, ready, read. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them up 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. In all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they continually daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. 47. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Bukas po ngayong boses ko dito. Mabibingi po ako. Okay, so dito makikita po natin, sabi po ng Bible dyan sa verse 41, yung mga masasayang tumanggap ng kanyang salita, sabi ng Bible ay nangagbautismo. Kaya nga, pag ang tao po'y tumanggap na sa Panginoon, maliwanag sa kanyang kaligtasan, amen, ay dapat sumunod na sa bautismo, amen? Walang katuruan sa Bible, mabatid, na kailangan mo na siyang matapos ng kursong ganito, kursong ganyan, bago magpabaptize. Now, sabi ng Bible, the same day they were added unto them about 3,000 souls. And verse 42, they continued, sila nagpatuloy. Steadfastly in what? In the apostles, doctrine, and fellowship, and in breaking of bread, and in prayer. Sila'y nagpatuloy. Nung sila'y nakapaginig, naunawaan nilang kaligtasan, sila'y tumanggap sa Panginoon, sila'y nagdesisyon na sumunod sa tubig bautismo. Amen? Are you saved this morning? May bisita po tayong isa po dito. Kung kakalimutan, may bisita po. May mga may name tag po ngayong umaga. We don't want to miss them. Ma-assist na, ma-share lang po kayo sa clip po. Okay? Wait lang po. Ang kayo magdala, lilibre po kayo ni Kurt. Birthday po ni Kurt. Okay, so dito makikita po natin, are you saved? Yan, kayo po'y tunay na tumanggap sa Panginoon. Ang unang desisyon na kailangan nyo gawin ay sumunod sa tubig bautismo. Amen? That's the first step of obedience.
Eh, hindi ko pa kasi nauunawaan. Wala namang sinabi sa Bible na kailangan mo unawain, amen? Just obey, amen? As long that you know already that you are saved, na ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, kapatid. The first step of obedience is baptism. And then, pagkatapos yan, sabi ng Bible, sila nagpatuloy. In what? In the apostles' doctrine. What is the apostles' doctrine? What is the apostles' doctrine? The Bible. Dito tayo magpapatuloy sa Bible, kapatid. Amen? Hindi sa tradisyon, hindi sa katuruan ng reliyon, kundi sa katuruan ng salita po ng Diyos, mga kapatid. The Bible. And then, the Bible says, in what? In fellowship. Fellowship. Di ba may fellowship pa? And in fellowship, sabi ng Bible, ano pa pa yung fellowship? Pakikipag salamuha sa kapwa Kristiyano. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, kapatid, ay dapat kasama mo mga kapwa Kristiyano. Amen? Fellowship na eh. Fellow. Ibig sabihin ng fellow, the same. What's that mean, ship? In one ship. In one accord. Tayo po'y sama-sama, mawatid. Amen? And sabi ng Bible, in breaking of bread and in ano yung pinakahuli yan? Prayers. Bakit pinakahuli yung prayer? Madali kasi, nandiyan ka na, nagbabasa ka na ng Bible marahil, o kaya nandiyan ka na sa church, nakakapakinig ka na ng Bible, nakikipag-fellowship ka na rin, lalo pag may kainan, may kapihan, amen? Amen? May breaking of bread pa nga, di ba? Tama, amen? Okay, at interesado na. Pero isang huli, ang pinakahuli na natututunan ng isang Kristiyano, kapatid, prayer. Manalangin. Oho. Sa walang Kristiyano, pag natutunan talaga yung manalangin yan, kapatid, mananatili yan matibay. Kaya ngayong umaga, for the whole month of mga kapatid of July, our lesson is all about prayer. This morning, our lesson is about the church prayer. Ang panalangin ng simbahan. Panginoon, pagpapalain niyo po ang aming lesson ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, for this great privilege, O God, to talk to you through prayer and listening to your word. In Jesus' name we pray. Amen. And you may be seated. Maraming salamat po sa bawat isa, kapatid. Ang simbahan, mga kapatid, tandaan po natin ay dapat laging inconstant. Meron na po ay lahat acts? Meron na po ay lahat acts kayo, banda? Sino pong wala pa, mag-inas ng kamay para mabigyan po kayo, upulan po kayo, naabutan po kayo ng ating po mga usher. Okay? Ayan po, abutan po kayo ngayong umaga. So, meron kayo? Wala nang acts? Okay, wala na po pala. Amen. Kung kinulang tayo na yun, kaya pasensya na yung mga nawalan ng kopya. Okay. Bilinan po lang po sa National Bookstore. Meron po yan. Okay, kasi hindi na ubus yung piniprint ko eh. Sabi ko, dapat na i-distribute lahat. Alam niyo po yung print ko kahapon nung last week, 8 pages pa man din yun. 8 pages. Alam niyo po yan, hindi po yan basta itong acts, mapatid. Pinagpupuyatan ko po ito. Ilang araw ko po ito ginagawa. Yung mag-iisip pa lang kung paano ko ilalatag yan, paano po yung design po dyan, mapatid. Pinag-iisipan din po. Amen? May pahalagaan po natin yan, amen? Sabi ko nga, kung maipon niyo po yun, lesson nyo na po yan eh. Isang araw may disciple ka, pwede mo na ituro yan eh, amen? You already have a pre-lesson. You see that, mapatid? We are already on the 27th week, 27th Sunday. It means today, meron ka ng 27 lessons. Amen? I see the last week, mga bunter, na meron tayong ganyan. Nung last week, 8 pages na ginawa ko para nilagay ko lahat ng program natin for the last months. Especially for the first time, mga bunter. Pero ang daming naiwan, na-acts natin, daming naiwan. Dami, siguro mga kulang-kulang 20. Sabi ko, sayang naman. Parang nangihinayang tuloy ako, mga kapatid. Talagang sayang kasi we print it, pinagkagastusan natin, mga kapatid. Okay? Pero this morning, mga kapatid, tayo pidadako, sige, tayo po ay magsimpanay ka na si Ilocano. Tatlo makangig na tayo na siya at iti sa salita ni Apo tayo nga Diyos. Amen? Hawatan nyo, magkapsat. Nagtay bang kaya Ilocano man yun, bitatang, mabalay. Bahala na gini, batang kingit, awit ko naman, di may na makukuwatan kayo, bahala kayo, ha? Hindi naman yun, ha? Ay, mabalilat. Mabalin ka daw, milat, ha? Si Tatay Jose, walang problema, kahit hapon pa yan, nabutan niya hapon yan, eh? Oo, mga tumakas dun sa mga, kahit Chinese daw, eh. Kaya sumaginig na po dito. Sa way of introduction, mga lesson, ang simbahan, mapatid, dapat inconstant.
ay dapat lagi-lagi na tayo po ay in constant communication with Christ through prayers, kapatid. Until He returns to its purity from the wickedness of the world will be maintained, mga kapatid. Sapagkat ang simbahan ng Panginoon, especially, mga kapatid, napag-aralan po natin po yan, mga kapatid, amen? That the church, the bride of Christ, mga kapatid, is the Baptist Church, amen? Napag-aralan po natin yan, kaya kung wala po kayo, mga kapatid, medyo mahirapan po kayo, makakaunawa po yan sa bagay po na yan, mga kapatid. Sabi ng 2 Corinthians chapter 11 verse 2, basahin lang po natin po yan. Anong sinasabi po ng 2 Corinthians 11 verse 2? We should be in constant communication. Ang panalangin, kapatid, ay pakikipag-usap sa Diyos. Amen? It is our communication to God. Okay? Kaya meron ka ng amang nasa langit, kausapin natin, mga kapatid. 11 verse 2, are you there? Ready, basa, for jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as chaste virgin to whom? You see, mga kapatid, we are being already espoused or betrothed to Christ as a church. Kaya nga bilang betrothed bride, betrothed wife, mga kapatid, of Christ, dapat tayo pinakikipag-usap sa group, mga kapatid. Amen? Amen? Pwede naman yung ikakasal, di po ba? Oo, sa excitement po nila, di po ba? Ay talaga naman, they're looking forward ng kanilang kasalan. Okay? They talk, mga kapatid. They communicate with each other. Okay? Kaya ganun din naman tayo bilang isang simbahan. Ang lesson po natin, primarily, ay ang aim po nito, mga kapatid, ay para maturuan tayo ang kahalagahan ng church prayer, ng panalangin ng simbahan, upang tayo po ay mabuild, upang tayo po ay mapatatag bilang church family. This should encourage us, you know what, brethren, upang tayo po'y dumalo ng ating Thursday prayer meeting service. Amen? Amen? Upang tayo po'y ma-encourage na dumalo sa ating pupulong pangalanginan, mga kapatid. Next, this lesson aims to make us see the importance of prayer in the relationship of our church to Jesus as the groom of the church. You see, the relationship of the church and Christ. Christ is the groom, the bridegroom, and the church is the bride. Amen? At being the bride, we need to be in constant communication with Him. Lastly, ang lesson natin upang tayo po'y mahikayat bawat miyembro, okay, sa ating simbahan na makibahagi sa church prayer for our church to keep on growing and staying revived. This would also include our personal growth and revival. Amen? Na magpanalangin, mga kapatid, tandaan po natin, ito po ay nakakatulong sa ating paglago at sa ating po revival. Okay, number 1, Roman numeral number 1 na Paulo lesson. Sa mga may lesson, pasensya na sa mga wala. Okay, the church prayer expands our faith in God. Siguro yung mga frontliners ay bigyan nyo muna yung lesson nyo sa mga wala. May lesson naman na kayo eh. Ay, mga frontliners, bigyan nyo po sa wala muna. Yung mga nagkatay ng Sabbath school ka po. Dahil pa pala eh. Ano ko wala na? Kasi wala po. Kasi pang walang kopya ng tax. Yan. Okay. Maganda meron po kayong kopya. Para meron po kayong sinusundan. Expands our faith in God. What does it mean, expands, mga kapatid? Ibig sabihin ng expands, ito po ay pinapalaki, pinapalago, mga kapatid, ang ating pananampalataya sa Diyos. The motivation of prayer. Ano po bang motivasyon ng panalangin? Bakit tayo dapat nananalangin? At ano dapat yung ating pong motivasyon pag tayo po'y nanalangin? Dahil ba may kailangan tayo sa Diyos? Tayo po'y mananalangin? Sabi ng James chapter 1. Basahin po natin. James chapter 1. Sa aklat po ni Santiago, Tagalog. Ano tayo? King James, English. Amen? James chapter 1, sabi ng Bible, verses 5 to 8. Malapit yan sa dulo ng Bible po ninyo. Malapit sa dulo ng Bible po. Okay, James chapter 1, verses 5 to 8. Are you there? Okay, basahin po natin. Verse 5, ready, read. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. 6, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord.
A double-minded man is unstable in all his ways. Sabi po ng Bible. What is the motivation of prayer according to the verses that we have read? Ano po yung motivasyon, mga kapatid, ng panalangin? Dahil para ito po ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. It must be what? It must be done by what? It must be done by what? Yung mga frontliners, huwag yung sasagot. Alam yun gusto ko po kayo po mismo ang talagang maghukay. Okay. Our motivation, kapatid, pag tayo pinanalangin, must be by faith. Amen? Sa pananampalataya, mga kapatid. Kasi bakit tayo po lalapit sa Diyos na hindi natin nakikita Amen? Amen? Tayo po'y tutungo sa Diyos, mga kapatid, na nasa langit. And we are going to talk to Him, mga kapatid, by Spirit. And we must do it by faith. And Hebrews 11 verse 6, the Bible says, without faith, it is impossible to... Hindi natin pwedeng ma-please ang Diyos. Kahit gaano po maganda ang panalangin, kung wala naman pong pananampalataya, hindi makakarating yan sa luklukan ng biyaya ng Diyos. It must be done by faith. By faith, we are relying on God's strength, not on our strength. Kaya nga tayo po'y nananalangin kasi bakit hindi natin kaya? Amen? Amen? Kaya nga tayo po'y dudulog sa Diyos, kapatid, kasi sa ating sarili hindi natin kaya. Kaya we come unto Him by prayer, mga kapatid. We rely on His strength. And He then works through the church to accomplish His will. Kaya bawat bagay na ating gagampanan ay ilalapit natin sa Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Amen? When we want something, mga kapatid, we need to go to God through prayer. And you know what? Tandaan niyo po. Ang hirap-hirap kayo Meron po kayo sinusulat, wala pa kayo sinusulat. Nagdodrawing niyo ba? Okay? Alam niyo po, mga kapatid, when we get something na kung saan hindi natin idinaan sa panalangin, you take the glory. You take the glory. Amen. Kaya napakaganda, mga kapatid, dapat bago tayo magplano, bago mayroon tayong gagawin, pag-pray mo natin sa Diyos. Amen? Amen. Halimbawa mayang hapon, hindi ka sisimba, ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, di ako sisimba mo mayang hapon. Alam mo na ang sagot. Amen? Amen. Basahin niyo po, number 3, the work that So it means, the glory is only His and not ours. You see, God cannot honor the prayer not offered in faith. Kung nanalangin ka lang din man, hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi huwag na lang. Tama po, kapatid? Nasabi ng Bible, pag ikaw'y nanalangin, dapat manalangin ka na mayroong pananampalataya. Amen? Natutugunin ng Panginoon ang ating panalangin. The book of Acts records many things done by God to the early church because of their prayer by faith. Ang aklat ng gawa, kapatid, ay makita po natin ng record ng mga katagumpayan because they did it by faith. There were answered prayer. The answered prayer expand their faith, knowing that God would answer every prayer if they will do it with faith. Ano po yung unang kasagutan yan? Acts chapter 4. Tingnan po yung Acts chapter 4. Sabihin, no? Das 9 pa lang Parang tanghaling tapat na Acts chapter 4, sabi ng Bible, verses 31 to 33. Are you there? Okay, basahin natin ng sabay-sabay na basa. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. You see that, mabutid? Because they prayed, mabutid, amen? Nakita po nila yung God's power. Okay, kapangyarihan po ng Diyos, mabutid. Because remember, tandaan po natin, mabutid, prayer is power, amen? Prayer is power. Kaya nga, when the church is a prayerful church, mabutid, that church is a powerful church, amen? Ang kapangyarihan, mabutid, tandaan po natin, pinagtatalob ng Diyos through prayer. Okay? Kaya nga, minsan, di natin kaya. Madalas, maaaring di natin kaya, mabutid, but we are going to kneel down and when we pray, and God will give us power.
Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan, mga kapatid. Amen? And that is great power. Right after the church in Jerusalem assembled together and prayed for God's power, they were all filled with the Holy Ghost and speak the word of God with boldness. Kaya nga, ikaw sabi mo, gusto mong sumama sa pagsosolwining, sasabihin mo, hindi mo kaya. Hindi mo talaga kaya kailanman. Bakit? Nagtitiwala ka sa sarili mo eh. Amen? Dapat magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? It is only through God's power, mga kapatid, that we can do the things for God. Because if we're going to do the things for God out from our own strength, mga kapatid, we take the glory. We take the glory. Kaya nga dapat ipinapanalangin natin, mga kapatid. They had faith in asking God for it even though they were surrounded with great threatenings. Meron po mga pagbabanta sa kanila nung panahon ito, kapatid. May pagbabanta ng kanilang buhay. May pagbabanta para sila saktan, mga kapatid. Pero sila'y nanalangin. And they had the great power of God. Amen? Amen? Tayo naman, wala namang pagbabanta. Magpunta pa lang ng simbahan, parang hirap na hirap na. Naman niyo po, kapatid, amen? Alam ko ito si Hunter yan sa Kabagan. Alam ko yan, pag-uwi niya sa bahay nila, kapatid, bumurahin na naman siya ng kanyang mga magulang. Kasi gabi na daw sila nakaka-uwi. Ngayon, ginagawa niya. Yan, Pero andyan siya, every Sunday. Kahit mamaya pag-uwi niya, ay talagang, kaya ang ginagawa niya, bago pupunta na ng church, maaga pa lang, ay iniigibin na lahat ng maigiban. Pati lata ng sardinas, iniigiban na niya. Para wala nang masasabi ang pangulang ko niya. Pinipigilan niya magsimba, pero nandito. Tayo naman, pinipilit magsimba, pero hirap na hirap. Right? Amen? Baliktad eh. Oo. Pag yung tatay niya, pag umuwi yung tatay niya, lasing yung tatay, pinagmumura ito. Pati church natin, pinagmumura. Pero nandiyan yan. Nandiyan yung kapatid, amen? How about that? Pero pag isang araw, dumating kaya sa iyo yan. Young people. Kung hanggang ngayon pa lang, may magulang ka na nagbabakong sa iyo, tamad na tamad ka na eh. Amen. Okay? We need God's power. Why we lack God's power? Because you lack prayer. Amen. Sa magkulang na ng panalangin, kapatid. O hindi ka ba talaga nananalangin? Okay? Hindi ka ba talaga natututong manalangin, kapatid? Okay? What else, kapatid? We have God's power. And then number B. Okay, Acts chapter 4, verse 34, sabi ng Bible, verse 34, and read, neither was there any more among them that lacked, for as many as were possessors of lands, or houses sold them and brought the prices, the things that were sold. Sige, tuloy pong basa hanggang 37, and read, and laid them down with the apostles' feet, and distribution was made unto everyone according as he had need. 36, and Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, verse 7, and read, having land sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. What is that? Not only God's power. When we pray, that is God's provision. Provision, kapatid. May provision ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Ang Diyos ang nagpo-provide sa atin, kapatid. Amen? Okay? Kayo mga kabataan, tandaan niyo po yan. Ang Diyos ang nagpo-provide ng pangangailangan. Amen? Mga magulang, mga nagsisipag trabaho, hindi yung business natin, hindi yung kumpanya natin pinagtatrabaho ang nagpo-provide. It is God. Amen? Yung mga nagpipensyon, hindi yung pensyon mo. Amen? It is God. Amen? Tandaan niyo po, kapatid. Kaya makita po natin noong araw, kasi nga, siyempre, di na sila makalabas, hindi sila makagawa, hindi sila makapagtrabaho. Di sila makapagtrabaho na malaya, kapatid. Pero yung pangangailangan nila na-provide. Kasi bakit? Yung mga mayroong kasempatan, yung mga sobra-sobra sila, kapatid, dinala nila sa church. Para mayroong mapuprovide ng kanilang pangangailangan. Amen? Amen? Maprovide ang kanilang pangangailangan. Okay? Kaya yun po yung blessing ng Panginoon. You see, mga kapatid, pinagkaluban po tayo ng ganitong lugar because of God's provision. Amen? We prayed and God provided it because God knows it that we need it for Him. Mga kapatid, amen. Ay provide ng Panginoon. Thank God for His faithful children, mga kapatid, na siyang ginamit ng Diyos para ma-provide ang ating building, mga kapatid. Amen? Ang ating building project. That's provision. Okay? The church must be self-supporting, so it needs money to operate.
Kailangan ng pera para mag-opera operasyon, mga kapatid. Oh. And praise the Lord, mga kapatid, for His provision sa pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Not only God's power, not only God's provision. Acts chapter 12, makita po natin verse 5. Basahin niyo na lang po yung buong yan. Pero yung verse 5 lang basahin natin. Ang sabi ng Bible, verse 5. Acts chapter 12, verse 5. For the sake of time, verse 5. Ready? Basa. Peter therefore was kept in where? Prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Sino to? Si Pedro, kapatid, ay kinulong. Kinulong si Pedro, mga kapatid. Nakakulong si Pedro, but the church prayed for him. The church prayed for him, mga kapatid. At si Pedro ay nakalaya. Amen? Pinalaya, mga kapatid ng Diyos. Because the church prayed for him. What is that, mga kapatid? Not only God's power, not only God's provision, God's protection. May protection ang Diyos, mga kapatid, sa bawat mananampalataya. Okay? Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos, ang protection ng Diyos sa kanila noong araw, mga kapatid, mula sa mga pagbabanta, mula sa panganib, kapatid, yun yung protection ng Diyos sa kanila, na maaaring sila ay ulo, maaaring sila ay patayin, mga kapatid, pero sila ay with boldness. What is that boldness? They have courage. May tapang po sila, mga kapatid, amen, na manambahan pa rin sa Panginoon, amen? Sapat meron silang God's protection, amen? Minsan ang Kristyano, kumulog lang, ay, Lord, may ulan po. Next week na lang ako sisimba. Alam niyo po, para lang din kasi, guro yan, babaybay natin the history, mga kapatid, of the first Christians. Alam niyo kung pag-aralan natin yung history ng first Christian, mga kapatid, mapapahiya tayo eh. Mapapahiya tayo sa dami nating alibay. Ang dami nating mga kadahilanan. But to them, mga kapatid, during their time, mga kapatid, wala silang kadahilanan. Sa pagbangkot sila, pinahihirapan, mga kapatid. They prayed to God and God gave them protection, mga kapatid. Even a child, mga kapatid, like the child Blandina, 12 years old. 12 years old, babae, mga kapatid, the name of Blandina. Check niyo po sa Google, mga kapatid, history po ni Blandina. Siya po'y susunugin. At huwag na siyang susunugin, basta ikatuwa niya lang si Kristo. But you know, kapatid, siya mismo ang tumalon sa apoy. Because he doesn't want to ikatuwa ang kanyang tagapagligtas. She was just 12 years old. Mga 12 years old natin ngayon, kapatid, ang gagaling nila, pero saan? Sa Mobile Legend, sa Roblox, sa Gorblox, yun sila magagaling. Mamaya, matutong mamaril, like mamamaril na ng kanyang kapwa estudyante. You understand that, amen? You get that, amen? Ngayon, nandito na tayo, kapatid, matuto tayo manindigan ng ating pananampalataya, kapatid, amen? Amen? Praise the Lord, for more than 4 years now, our church outreach was started by faith and is still expanding in faith in God's power, provision, and protection. That is undeniably true, the unfailing prayers of the members. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, when we started here, mga kapatid, ang aming pong prayer meeting, kapatid, lilima lang po kami pag prayer meeting. I think, mga 2 buwan na gano'n, kapatid, lilima lang po kami every prayer meeting. 5 lang po kami. Mrs. ko, yung 2 anak po namin, at lagi meron kaming bisitang isa. Ako po yung speaker. And when I preach, mga kapatid, to 4, is the same I preach right now, mga kapatid. Yung paraan kong pagpipreach, mga kapatid, ngayon, ay ganun din po yung paraan ng pagpipreach ko, maging kung 4 pa lang ang nakikinig sa akin. Amen? Because I want to do my best, mga kapatid, for the Lord. Amen? Amen? Nung ngayon, 4 yung nakikinig, tulog pa yung 2. Pero praise the Lord, mga kapatid. Amen? God gave us a milestone. Last prayer meeting. Amen? For the first time, God gave us, mga kapatid, for the regular prayer meeting, binigyan po tayo ng 52 in attendance. Amen? Ikaw nandiyan ka, kapatid, kasama ka sa history. Amen? Amen? You know, we are making history. Okay? For a regular prayer meeting. Of course, mga revival prayer meeting, mabot pa tayo ng 70 plus, mabot tayo 80 plus. For revival. But for a regular prayer meeting, praise the Lord for 4 years. Okay? Yung ating hinahangad at pinagpipraise sa Panginoon, ipinagtalob niya. At least 50, binigay niya 52. Amen? Ikaw nandiyan ka pa sana, di po ba? Tama po, amen?
Kaya we're making history. Sabi ko nga po sa inyo, napakaganda when we make history, or His history, not our history actually, but His story. Amen? We give glory unto Him. Kapilang tayo, mapatid. Let us expand our faith into great faith as we support our church through our prayers. Amen? And number 2, church prayer empowers our fellowship with the Holy Spirit. It empowers our fellowship with the Holy Spirit. The Holy Spirit is vital in the New Testament church, in the early church, called and directed missionaries, mga kapatid. Empowers din tayo pong pinapalakas, mga kapatid, ng banal na Espiritu sa ating pong pagpapanalangin. Amen? Knowing that the Holy Spirit is the one who works in the church, He must not be quenched. Sabi ng Bible, mga kapatid, sa 2 Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, mga kapatid, pray without ceasing and quench not the Holy Spirit of God. Quench not. What does it mean, quench? Do not stop. Do not hinder the Holy Spirit. Because when we pray, mga kapatid, nakikipagniig tayo sa banal na Espiritu. Amen. Ang ating kaniig, kapatid, ay ang banal na Espiritu when we pray. That's why it's really very important, mga kapatid, for our church prayer meeting as a church, mga kapatid. Amen. We fellowship with the Holy Spirit. Amen. Amen. Alam niyo po, the most neglected person in the three persons of God is the Holy Spirit. Alam kasi natin ang Holy Spirit ay force lang, no? He is a person. He is God. Amen? He is the one directing us when we pray. Sabi nga ng Bible sa panahon na hindi mo na alam yung sasabihin mo sa prayer, ang banal na Espiritu magsasabi sa iyo. Nadaling araw, nandito pa ako, mga kapatid. I fellowship in the Holy Spirit. And I pray to God. I pray for every one of you, mga kapatid. Lord, may you speak one by one to your children. Sila ay patuloy na lumago po para po sa inyo. Kasi mga kapatid, the empowerment, mga kapatid, of the Holy Spirit will be strengthened, mga kapatid, with our what? With our prayer. Ng ating pong pagpanalangin, mga kapatid. A praying church is a spirit-filled church. Amen? As the Holy Spirit, okay? If the church ceases to pray, the Holy Spirit ceases to work. If the church ceases to pray, the Holy Spirit ceases to work. Pag ang simbahan ay tumugil ng pagpanalangin, kapatid, ang banal na Espiritu ay titigil na rin sa panalangin. Ay titigil na rin sa paggawa. Sa araw, dahil ng simbahan, mayroong isang simbahan, mga kapatid, okay, na matagal ng simbahan. Dahil hindi na lumalago ang simbahan, mga kapatid, wala ng programa. Isang araw ang dumadalo na lang sa prayer meeting ay ang pamilya ng pastor. Ang pamilya na lamang ng pastor ang dumadating sa prayer meeting at ang mga miyembro ay busy na sa kanilang gawain at sa kanilang buhay. Sabi ng pastor, i-announce niya, mga kapatid, wala na tayong prayer meeting. Wala na muna tayong prayer meeting, Sunday service na tayo. And day of Sunday morning, Sunday afternoon, isang araw, kakaunti na rin ang dumadalo ng prayer ng Sunday afternoon. At in-announce ng pastor, mga kapatid, wala na tayong Sunday afternoon, Sunday morning na lang tayo. Until one day, mga kapatid, paubos na rin ang mga dumadalo ng Sunday morning. Sabi ng pastor, mga kapatid, ganito na lang, sisimba na lang kayo pag marinig yung kampana. Ibig sabihin, may namatay na mga kapatiran. Ngayon, matagal ang panahon, isang araw tumunog yung kampana. At yung mga member ay dumalo. Sabi nila, pastor, may namatay. Sabi ni pastor, matagal nang patay ang simbahan ito. Magmula pa nung wala nang nananalangin, patay na ang church na ito. Amen? Kaya kung walang pagkahamon, walang pagpapanalangin, tandaan po natin po yan. The Holy Spirit ceases to work, not because the Holy Spirit, mga kapatid, not because the Holy Spirit is limited. No, mga kapatid. It just means to say, mga kapatid, the Holy Spirit is not already delighted to work because what? Hindi na tayo nagtitiwala sa Kanya, kapatid. Amen? As the Holy Spirit is prayed to work in the church deepens its relationship and fellowship with Him. God's relationship with the Holy Spirit also influences us to have a good relationship with others, whether he is a Christian or not.
Na dapat tayo po mga kapatid, may mabuting relasyon mga kapatid sa bawat Kristiyano at maging sa mga hindi Kristiyano. Amen? Tatalungkot naman, nandito tayo sa simbahan, maganda pag-ugali natin, pagdating natin sa ating mga bahay-bahay, kapit-bahay natin, ang sama-sama na ugali natin. Nanawahan niyo po kapatid? Amen? Mga mabalitaan sa kapit-bahay, ang pilirang galing ng taong yan, sama-sama. Magsisimba pa man din yan sa Christian Bible Baptist Church. Bakbira. Ay dapat kung maayos sa ugali natin dito, ay dapat mas maayos sa labas kapatid. Amen? How did it happen, mga kapatid? When our fellowship with the Holy Spirit is maayos. Pag maayos, mga kapatid. So not only it expands our faith, not only it empowers our fellowship with the Holy Spirit. Number 3, the church prayer enhances our focus on the Word of God. Na-enhance, mga kapatid, yung focus natin sa salita po ng Diyos. Whenever there is preaching or sowing of the seed of God's Word, the devil is always there to snatch it away. Ang diablo, mga kapatid, nandiyan nagbabantay. O, Luke chapter 8, verse 12. Basahin natin. Luke chapter 8, verse 12. Snatch. Ano bang nawawala sa inyo? Wala naman, di ba? Ay, snatch. Ay, Luke chapter 8. Di alam yung spelling ng snatch? Tanong niyo po sa mga snatcher, anong ibig sabihin? Luke chapter 8, verse 12. Are you there? Okay, let's read all together now. Ready? Basa. Those by the wayside are they that hear, then cometh who? The devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. You see that? No? Okay. Yung mga nakikinig, ay hindi naman talaga nakikinig. Yung mga nakinig sa kabilang tainga at lalabas din naman sa kaliwa. Sabi ng Bible, ang diablo nandyan siya to take the word from their heart, lest they believe. Upang hindi sila manampalataya, upang hindi sila maligtas. Kaya ang diablo, mga kapatid, nandyan nag-aantay kung sino, mga kapatid, yung mga hindi nakikinig talaga. And the devil is ready to take it away, mga kapatid, the word of God. Kaya kung hindi ka focus, hindi ka attentive. Amen? Pero kung ikay nanalangin kaninang umaga, mga kapatid, Lord, tulungan mo po ako, bigyan mo po ako ng tamang puso sa pakikinig ng inyong pong salita. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming pong pastor sa kanyang pagtuturo. I-bless niyo po ang pangangaral ng inyong pong salita. You know what? When you pray for me and you pray for the word of God, mga kapatid, you're ready to listen. Amen? Kahit tamaan ka pa, kapatid, hindi ka ma-open kasi pinag-pray mo eh. Amen? Pinag-pray mo eh. Pero aba, edi siyempre, ano ba yan? Ako na naman yan. Paringgan na naman ako. Pero kung nag-pray ka, kapatid, you will say, praise the Lord, salamat po, Panginoon, kayo pong nangusap sa aming pastor. Ako po yun. Kaya nga, dapat focus tayo, tanggapin natin ang salita ng Diyos. Amen? Hindi lahat pasa. Pasa mo sa kanan mo, pasa mo sa kaliwa mo, pasa mo sa likod mo, pasa mo sa harap mo. No, catch it. Amen? So that devil will not snatch it. Catch the word of God so that the devil will not be snatched it. Amen? Catch mo, kapatid. Kunin mo. Para hindi nakawin ng diablo. Minsan, dali natin mawala sa attention. Amen? Dali natin mawala sa attention. Bigyan may konting kumalubog lang sa loob. Labas, talog. May darating na bisita, lahat nakatalog. Lahat nakalimang. Kaya nga nagbigay tayo ng usher para silang paalam maglalagay para hindi tayo mawawala. Kaya maganda talaga pag yung mga maaga dito sa club. Para mahuli, yan talaga para hindi mo nakaka-disturb. Minsan, pinipilit ko yung aking sarili para hindi ako mag-distract. Pero, bambira, lahat nadi-distract eh. Diba? Right? Kung hindi ka naman concerned doon, kapatid, just focus yourself on the Word of God. Sayang yung salita ng Diyos pag lumampas sa'yo. Amen? Okay? Sayang. Hindi lang kulog sa labas. Kulog. Takot ka sa kulog. Okay. If you have prayed, mga kapatid, amen, you are focused. Amen? That's why we must partner God's Word with prayer for the Holy Spirit to guide us in understanding the message of God. Yes, tandaan po natin, kapatid, hindi naman lahat talaga mauunawaan mo eh. Amen?
Hindi lahat, mga kapatid, pero imposible na wala kang naunawaan kahit isa. Ibig sabihin talagang hindi ka talaga nakinig. O ibig sabihin lang talagang ayaw mong unawain, right? Amen? Amen? Kaya nga, pag tayo po sa ating pagpanalangin, sabi ng Proverbs 28 verse 9, basahin niyo po yan, Proverbs 28 verse 9. Proverbs 28 verse 9, ready basa. Even his prayers shall be what? Abomination. Sabi ng Bible, he that turneth away, siya. Sabi ng Bible, na umiiwas sa pakikinig ng salita ng Diyos, batas ng Diyos, sabi ng Bible. Maging ang kanyang panalangin, sabi ng Bible, ay abominasyon. You see that? Ang mga Kristyano, sabi niya, ako'y naman nananalangin, kahit hindi ako nagsisimba, that's hypocrisy. Amen. Di sabi ng Bible, ang siyang nagtumatanggi sa pakikinig ng salita niya, maging ang kanyang panalangin, abominasyon. Ano pinagpipray niya? Nana niyo po kapatid. Okay? So let us take faith that we can focus on the Word of God amidst distraction. Meron pong distraction, kapatid. Focus ka, kapatid, kasi nanalangin ka. Amen? Focus ka lang sa nais ng Diyos na ipakita sa iyo at iparinig sa iyo, kapatid, upang tanggapin mo yung pagpapala niya. Focus ka, mga kapatid. Hindi yung tayo ng tayo. Di ba? Tama po, amen? Hindi tayo ng tayo. Baka ilang beses punta ng CR. Alam niyo, pag sumakay ka ng bus, kapatid, 8 hours po yan, kapatid. Pero di mo lang pinapara yung bus. Ay, para po! Meron bang ganoon? Walang pala. Amen? Yung nagpapara. Okay? Hindi kahit ka may CR yung bus tatama rin ka rin tumayo para mag-CR doon sa bus Nunuhan niyo po, kapatid? Amen? Kahit nasa kaya ako sa bus, kahit may CR sa bus, mga kapatid, hindi na ako di-CR. Ang hirap pa yan. Gantong ko. Abay, tigisin ko hanggang hihin ko, kapatid, amen? Sa bus na kang itiis, basta sa church. Nunuhan niyo po, kapatid? Ano tayo? And number 4, the church prayer excites us for the future marriage of the Lamb. Amen? Magiging excited po tayo, mga kapatid, for the future marriage of the Lamb. Kasalan ng Kordero. Napag-alalan po natin po yan, di ba ba? Yung kasalan ng Kordero at ng kanyang simbahan. Amen? Pero we will have a detailed lesson on that, mga kapatid, sa mga susunod na mga linggo. Okay? Buwan po pala. Revelation 22 verse 17. Tingnan niyo po. Yung prayer po dito. Revelations. Ang Revelations, mga kapatid, pagkatapos ng Genesis. Amen? Revelations 22, verse 17. Are you there? Ano yung mga naman inanagin po sa Genesis? Bago po ng concordance. Concordance. Kung may concordance yung Bible niya. Okay, huli na po yan. Nasa huli na po. Malapit na po sa amen niya. 22, verse 17, ready, basa. And the bride, say what? Come, and let him that heareth say, Come, and let him that is athirst come, and whosoever will let him take the water of life freely. You see that? What is that one word prayer of the church? Come. Come. Kaya pag tayo pinanalangin, kapatid, na-excite tayo sa pagbabalik ni Kristo. Amen? We say come. Amen? Di ba ang prayer, kapatid, communication, di ba ba? Amen? Amen? Kaya ngayon mag-asawa, di po ba? Mga magkalayo. Oo. LDR, amen? Mga mag-asawa. Ang dami silang nagtatawagan, di ba? Tama, amen? Hindi lang lang sa email ni Sister Chris, Sa Spain na. Tawag, di po ba? Communication. And you know what? Well, Jesus is away, mga kapatid. We pray because we want, mga kapatid, God to come. Amen. Tayo bumalik na, kapatid. This should be the prayer of every Bible-believing Baptist church, being the bride, the church, the Christ, being the groom would come. Every member of the church should be excited, for there will be a marriage of the Lamb when Christ returns. Amen? May kasalan. Amen? Amen? Amen niyo po ba pag may kasalan sa kapitbahay niyo, kahit hindi mo naman kilala at hindi ka invitado, excited ka, right? Amen? Amen? May kakasal siya. Sino ba yun? Hindi ba, tama? Minsan, sisilip-silip ka. Para pa rin. Pero yung mga marites, pangit naman.
Libre food. Pangit naman ang power. Pangit na nagkaasawa siya. Yung mga negative naman yun. Pero yung mga maasar, saya pa. Ganda ng ayos nila. Oh, ganda na nga. Ganda ng dekorasyon nila. Oh, sarap ng pagkain nila. Hindi ako naimbitahan. Kung excited yung mga hindi kakasal, lalo na yung kakasal, mas excited, di ba? Amen! Alam mo ba ang pakakasalan ni Kristo kapatid ang kanyang simbahan, and that is the Baptist Church, amen? And we must be excited, mga kapatid, for the Lord Jesus Christ to come, because that is a marriage of the Lamb there in heaven, amen? Tingnan niyo po, mga kapatid, isa-isa natin, ha? It describes in Hebrews chapter 12, buksan niyo po, Hebrews chapter 12. Okay, tatapos na tayo. Amen. Bira. So, sana nga. Pero, tapusin natin ng on time. Hebrews chapter 12. Tingnan po. Hebrews chapter 12 verses 22 to 24. Makinig mo. Nandiyan na kayo sa Hebrews chapter 12? Makinig mo na kayo. Dito mo na. Dito. Here's in front. Sa Hebrews chapter 12 verses 22 to 24, describes po ng Bible ng Diyos kung sino po yung mga participant sa langit. Kung sino po yung mga nanduroon, mga kapatid, sa araw ng kasalan. Describes ng Diyos, sino po yung mga kasama. Kapatid, sino po yung mga nandoon sa kasalan. Okay, isa-isahin natin na. Sabi po ng Bible, mga kapatid, verse 22, at diyan kayo sa letter A, verse 22, 12 verse 22, ready, basa, but Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. Letter A, the innumerable company of angels. Meron pong hindi mabilang, mga kapatid, na company ng mga angel sa langit, mga kapatid. Who are these, mga kapatid? They are, mga kapatid, they may be the wedding singers and ushers. Bira, mga angel, aawit, kapatid, sa kasalan. Okay? Well, they may be the wedding singers. Hindi sinabi ng Bible, but they may be because the angels are singers, mga kapatid. Amen? They are singers in heaven. At wala nang pinakamagandang aawit, mga kapatid, sa kasalan ni Kristo, kundi ang mga anghel sa langit. Amen? Walang sintimuebe. Amen? Imagine, mga kapatid, sabi ng Bible, innumerable. What is innumerable? Ilan yun? Ilan yun? Ay, di mapit. Sa dami ng naaawit, kapatid, pambira, parang lumulutang ka sa ulap, amen? Pero talaga nalutang na tayo doon, nasa langit na tayo, amen? Okay. They will be the singers and others. What's the next group of people? That's the first group. Kapatid, participants, the angels. Yung miracle. Not the fallen angels, ha? Fallen angels, nandito pa sila sa lupa. Okay, verse 23. Let's read. To the General Assembly, tingnan. General Assembly. So, meron pong General Assembly. Okay, what are these General Assembly? Letter B. They are the Christians. Ito po yung mga tumanggap na kay Kristo. Ito po yung mga naligtas na. Ito po yung mga maaaring mga kapatid, nasa iba't ibang uri ng mga simbahan. Pero sila naman talaga yung ligtas. We are not saying na tayo ng baptist ang ligtas. Amen? No, mga kapatid, meron po tayong mga nasyaran sa labas. Kayong mga tumanggap ngayon, tunay kayong tumanggap sa Panginoon, mga nasyaran ngayon, ligtas na kayo, Kristiyano na kayo, anak na kayo ng Diyos, amen? Ang sabi ng Bible, sa langit kayo pupunta. Pero hanggat hindi kayo nabautismo, hindi ka kabilang sa simbahan. You are part of the General Assembly. Okay? The General Assembly, they are the Christians which are written in heaven. Nasa 23, mababasa, who are not members of the Baptist Church. Kaya nga General Assembly. Okay? Na hindi bahagi, mapatid, hindi miyembro, mapatid, sa simbahan. Because you will be member, mapatid, of the church, of the Baptist Church, mapatid, Christ established, mapatid, you are saved, and then you are baptized. Amen? Amen? Dahil kung saved ka na, okay, ang unang hagbang, mapatid, sa pagsunod bautismo, upang mapabilang ka sa simbahan ni Kristo. Amen? Kaya available ang baptism po mamaya. Okay? You all have the privileges para sumunod po yan. Okay? Hindi tayo kailangan ng Diyos. Tayo nangangailangan sa Diyos. Amen? Hindi tayo kailangan ng simbahan ng Diyos. Tayo nangangailangan sa simbahan ng Diyos. Amen? Okay, you see? The General Assembly. That's the second group, mga kapatid. Let us see, mga kapatid. Sabi ng Bible, tuloy natin ang basa. Ulit ng basa, verse 23. To the General and Church of the, what is the church of the firstborn? They are the Christians which are written in heaven, who are members
of the Baptist Church. Amen? That is the church of the firstborn. Okay? Who is the firstborn? Jesus Christ, mabuti the firstborn. Amen? Siya po yung nagtatak ng kanyang simbahan. Amen? We cannot go over on that already because we have studied that, mabuti, last month already. Last 2 months ago. Napag-aralan na po natin yan, yung simbahang itinatag ni Kristo, mabuti. Okay? He is the Baptist Church. So you see, mabuti, iba po yung General Assembly, mga hindi member. Pero say, amen, kasalangit din, amen? Ito po yung mga bisita. Anong kasalan pag walang bisita? Secret. Bakit secret? May kasalan ni Kristo ito di ba, amen? May bisita. Okay? And then the church of the firstborn, mabuti. And then what else? Who else, mabuti? Sabi ng Bible, and to God, the judge of all. Sabi ng Bible. So yung letter D, God's the judge of all. And letter E, sabi ng Bible, sumunod sa God's the judge of all. And to are you there? Into the spirits of just men made perfect. Who are these spirits, sabi ng Bible, of the just men? Yung mga matutuwid na tao na ginawang perfect po na Diyos. Who are these, mabuti? These are the Old Testament saints. Ito po yung mga naligtas, mabuti, during the Old Testament time. Wala pang simbahan, kasi ang simbahan, New Testament, mabuti. Amen? Amen? Sa panahon ni Kristo. Who are those, mabuti? Of course, Moses. Okay? Jacob. Isaac, Abraham, mabuti. You see, Noah, Jonah, the prophets, the major prophets, and the minor prophets, and Lamentations. Sama na doon. You see, mabuti, even those prophets who are patriarchs, who are martyrs, they are not, hindi po sila kabahagi ng simbahan. So, ano pong bagay na ito, mabuti? Maybe sila po yung mga principal sponsors, amen? Okay? Mga principal sponsors. You see that, mabuti? They are not member of the Baptist Church. Mababasa niya sa Hebrews 11:32-40. We cannot go over on that, mabuti. Pero mababasa niya sa inyo pong Bible. And who else, mabuti? The most important one, verse 24, and read. And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of the sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. Jesus, the mediator of the new covenant, He is the groom who will receive the bride. Amen? He is the groom who will receive the bride. You see, mabuti? The groom is the Lord Jesus Christ, and the bride is the Baptist Church. Amen? Who will be coming to Him, mabuti, in heaven's glory land. And on that day, mabuti, amen, people will be shocked, and they will see the bride of Christ. Amen? Kaya nandito yung simbahan para ihahanda tayo sa pagharap natin kay Kristo, mabuti, bilang ang ating bride. And you know what, John the Baptist? Praise John the Baptist. You know what, John the Baptist? It's not actually part of the cross. He's not part, mga kapatid, of the bride of Christ. Bakit? Ano po siya, mga kapatid? Sabi ng Bible, tingnan natin John chapter 3. John chapter 3. Tingnan po si John chapter 3. Ano pong papel ni John the Baptist sa kasalan? John chapter 3, mga kapatid, verses, yan, yung nangaral, yung naging, anong tawag nito? Yung napugutan ng ulo, kapatid, gawa ng pangangaral niya patungkol kay Kristo, hindi kabilang sa bride of Christ. What a privilege you have. You are just sitting down then, you are part of the bride of Christ. Yes. Tapos patulog-tulog ka lang, kapatid. Samantalang yung naghanda, kapatid, ng lalakaran, ng magtatatag ng simbahan, napugutan ng ulo. Ikaw naman, pag pupunta ka ng simbahan, para kang ulong pugot. Amen? Walang kabuhay-buhay. Saan ka pupunta? Sa simbahan. Pero pag ikakasal na doon, hindi mo ba yung bride, mga kapatid, is the most beautiful of all? Amen? She wants, mga kapatid, that every eye will be looking unto her. Amen? Amen? Pangin yung bro, mga kapatid, doon tutungin sa bride, hindi mo sa bridesmaid, amen? Diba, kung nakatingin sa bridesmaid, iba yun, mga kapatid. Tingnan niyo po, John chapter 3, verses 27. Wow, praise the Lord for the Bible, amen? Verse 27, read, John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. You see, ang tao, hindi makakatanggap yan kung hindi binigay niyan mula sa langit. Verse 28, ye yourself bear me witness that I said, I am not the Christ, but that I am sent before. Hindi ako si Kristo, pero ako'y sinugo. Bago niya, sabi niya, verse 29, he that hath the bride is the bridegroom, but
The friend of the bridegroom, which is standing in here and then rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This is my joy, therefore is fulfilled. Who is John the Baptist? The friend of the bridegroom. Siya po ay kaibigan, mga kapatid. And what is, ano po yung kanya maging papel, mga kapatid, sa kasalan? He will be the best man, amen? Amen. Amen. Are you excited about that? Para makausap ko mga matulog. Are you not excited about that, kapatid, amen? Siyempre, si Kristo'y Baptist, kapatid. Siyempre, kakasalan niya Baptist, amen? Siyempre, mga kapatid, yung kanyang best man Baptist din, amen? And John the Baptist is the best man. He was the one who prepared, mga kapatid, the way of the Lord Jesus Christ, amen? And even sa kasalan, siya rin po, mga kapatid, yung forerunner of the Lord Jesus Christ, amen? Yes, sir. This is the privilege na meron po tayo. Kapag tayo po inananalangin, mga kapatid, andam po natin po yan. Na-i-excite po tayo sa muling pagbabalik ni Kristo. Na-i-excite po tayo for that event. Hindi po ba't yung ikakasal, mga kapatid, sabi niya, sana bukas na. Wow. Yung mga tamang ikakasal talaga. Kasi ngayon, mga ikakasal, mga kapatid, pambira, 5 taon na, hindi ba kinakasal eh? Ano yun po, mga kapatid, amen? Amen? Oo. Natandaan niyo po tayo, mga Baptist, tunay na Baptist, kapatid, walang ligawan to ito kasi maliligaw ka, amen? Kung gusto mo na mag-asawa, meron ka ng hanap buhay, kayang-kaya mo na mabuhay ng pamilya, mag-anak ng 10, siguro. And that's the time that you will pray to God, God, Lord, gusto ko na mag-asawa. Sir Eric. Ano si Brother Eric? Pwede na yan, amen? Next time na lang daw, wala pa siyang time. Napang-bride. Wala namang time strict ang kanyang anak. Yung anak hindi parents ang strict. Yun mo yung mga kapatid. And we, as the bride of Christ, we are excited for His coming. Are you not excited, man? No! But that's why when we come to church, we are excited for the coming of Christ. And you know what? When the Lord comes, He comes on Sunday. You are there. Yes, Kasama ka, kapatid. Kahit na wala ka sa simbahan, kasama ka pa rin eh. Yeah. Kaso nga lang, saan ka kaya mahuhugot ng Diyos? Wow. Noon po yung mga kapatid, amen? Wow, praise the Lord for that. Our church should also pray, come, for surely our church is a part of the faith of Christ. Amen? Let's have a great faith as we pray and get excited of that coming marriage of the Lamb. Amen! May kasalan not excited, kapatid. Tandaan niyo po yan. There will be no grandest wedding that will happen, even in the entire universe, but the wedding that will be happening there in heaven. Amen. The marriage of the Lamb. Amen? Ang kasalan ng protesto. Kung ligtas ka, sa langit ka na. Amen? Tanda mo yan. Pero bisita ka lang pag hindi ka ma-member ng church. Don't be just a visitor. Amen? Be a part of the bride of Christ. Amen? Kung tumanggap ka na, nais mo sumunod sa tubig bautismo, you prepare for that peace. And praise the Lord for the word of God. Tayo may magsitayo, tayo may manalangin. Umaga. Nakilang Diyos, salamat po sa inyo pong salita pinagkalog sa amin. Thank you, Lord, for the privilege to talk to you, O God, through prayer. And as a church family, we ought to be a praying church. For this church, O God, is you purchased with your own blood on the cross of Calvary. You died there and rose again the third day. And you promise, O God, that you come for your church. As you have said in John chapter 14, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If we're not so I have that I've told you to go to prepare a place for you. And if I go, I will come again to receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. We thank you, God, for this great privilege ng pabilang sa inyo pong simbahan. Kami naligtas at mabilang po, Panginoon, sa inyo pong gawain. Pagpalain niyo po, Panginoon, O God. Aking pong break, pagpalain niyo po, Panginoon, ang puso ng body po mga anak, na mapahalagan po, Panginoon, mga pagpapanalangin bilang isang simbahan. Salamat po sa biyaya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen, amen. So we have 10 minutes break. Wala po si baptism this morning? Meron po. May baptism, praise the Lord. Meron tayong baptism. That's ating pong tutunghayan ang ating baptism ngayong umaga.
I think Wow! So na. Witness natin yung baptism this morning. Praise the Lord for our baptism. So, check. Amen. Si ilan po baptism natin? Tatlo? Isang? Ilan ba kayo? Isang? Okay po siya. Mag-baptism po. Sabihin po. At po ba kami po ba? Abi!